Ang sikat ng hapon ay sumisilip mula sa malalaking bintana ng ati. Tamnereslao office. Naglalaro sa makintab na sahig na marmol at sa seryosong mukha ng abogada. Isang matayog, nagusali sa gitna ng Makati. Ang opisina ay nagtatampok ng minimalistang disenyo na sumisigaw ng kapangyarihan at pagiging moderno. Ang bawat muebles ay tila pinili ng may pag-iingat, mula sa mamahaling mahogany desk hanggang sa mga upholstered na upuan kung saan nakaupo ang dalawang bisita. Sa labas, ang walang katapusang agusang trapiko at ang ingay ng lungsod ay tila nababalot sa isang hindi nakikitang hadlang na nagpapalit sa isang mahinang ugong na bumabarot sa silid. Sa loob, ang hangin ay mabigat, tila pinitigil ang bawat paghinga, naghihintay ng paglalantad ng isang katotohanan na matagal nang inihihin. Si Ate Ramirez, isang babaeng nasa mga edad 40, ay nakaupo ng tuwid sa kanyang upuan, ang mga mata ay matalim sa likod ng kanyang salamin. Ang kanyang boses ay kalmado at propesyonal habang binabasa niya ang huling habirin at testamento ni Aling Elena na pumanaw ilang linggo pa lamang ang nakalipa. Ang mga salita niya ay umaalinyaw sa tahimik na silid, legal na jargon na nagtatago ng mga emosyon at desisyon na humubog sa isang buong buhay. Hawak niya ang dokumento nang may paggalang, ang kanyang mga daliri ay bahagyang kumakaluskos sa bawat paglipat ng pahina. May kakaibang seryosong ekspresyon sa kanyang mukha, tila may alam siyang hindi pa nabubunyag. Sa isang upuan, nakaupo si Mang Elias, mga 60 taong gulang na ang kanyang buhok ay may halo ng uban at ang kanyang mukha ay may marka ng panahon at paggawa. Ang kanyang barong Tagalog ay simple, ngunit maayos. Pinatunayang nilabhan at tinayos ng may pagmamalasakit. Ang mga kamay niya, bagamat may mga ugat at kaliyo, ay magalang na nakapatong sa kanyang hita. Ang kanyang tindig ay tahimik, ngunit mayroong hindi matitinag na determinasyon sa kanyang mga mata. Isang kapayapaan na tila hindi naaapektuhan ang tensyon sa paligid. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Ate Ramirez, nakikinig ng mabuti sa bawat salita. Tila sinusubukan na marinig ang tinig ni Elena sa bawat bigkas. Sa kanyang panlabas na katahimikan, isang bagyo ng emosyon ang nagaganap sa kanyang kalooban, isang halo ng kalungkutan sa pagkawala ng kanyang asawa, isang bahid ng panghihinayang, at isang malalim na pag-unawa sa mga intensyon ni Elena na tanging siya lamang ang makakaunawa. Sa kabilang upuan, nakaupo ang kanilang anak, si Anton, isang lalaking nasa mga edad 30. Ang kanyang suot na suit ay nagkakahalaga ng malaki, at ang kanyang relo ay kumikinang sa sinide ng araw, sumisimbolo sa kanyang tagumpay sa mundo ng negosyo. Ang kanyang tindig ay kumpiyansa, ngunit may halong pagmamataas na hindi maitago. Siya ay balisa, patuloy na sumusulyap sa kanyang mamahaling smartphone. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sulipi sa screen, tila mas interesado sa nilalaman ng kanyang diris kaysa sa mahalagang sandaling ito. Ang paghihintay ay malinaw na nagpapainip sa kanya, at sa bawat pagbasa ng abogada ng mga legal na termino, ang kanyang pasensya ay lalong nauubos. Para sa kanya, ang pagbabasa ng testamento ay isa lamang formalidad, isang hakbang na kailangan niyang pagdaanan bago niya makuha ang kanyang inaasahang yaman. At para sa kanyang minamahal na asawa, si Elias Panganiban, iniiwan ko ang isang halaga na 800 piso, 500. Saro, patuloy ni Ate Ramirez, ang kanyang boses ay walang pagbabago, ngunit ang kanyang mga mata ay bahagyang kumurap. Tila sinusuri ang reaksyon ng dalawang lalaki. Sa pagkarinig ng halaga, isang mapanuyang tawa ang lumabas sa bibig ni Anton.
Ang kanyang mga mata, na kanina'y nakatutok sa telepono, ay mabilis na gumalaw patungo sa kanyang ama, puno ng paghamak. Kahit 00 lang mang makukuha mo. Tay, bulong niya, sa Tagalog. Sapat lamang para marinig ni Elias at marahil pati na rin ni ate. Tanelet. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng panghahamak. Isang patalim na tumagos sa puso ni Mang Elias. Isang araw na sweldo ng katulong dito, mas malaki pa dyan. Isang mabilis na paglipat ng tingin ni ate Ramirez kay Anton, isang maliit na pagkulot ng noo, na mabilis ding nawala, pinalitan ng kanyang profesional na maskara. Hindi niya kinibo si Anton, ngunit ang kanyang katahimikan ay tila mas matindi pa sa anumang verbal na saway. Si Anton, naman, pagkatapos ibulalas ang kanyang panghahamak, ay bumalik sa kanyang telepono. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na nagkape. Tila walang paki, alam sa epekto ng kanyang mga salita. Ang kanyang isip ay abala sa pagkalkula ng kanyang inaasahang bahagi. Ang mga milyong piso, ang mga arian, ang lahat ng pinaghirapan ng kanyang ina, na para sa kanya ay karapat dapat niyang matamo. Hindi niya maintindihan kung bakit kailangan pa ang ganitong kaunting halaga, isang halagang kasing liit ng kahit 00 na ibibigay pa sa kanyang ama, na para sa kanya ay walang nagawang makabuluhan sa buhay kundi ang maging isang jeepney driver. Ang kanyang pagmamataas ay tila isang malaking pader na naghihiwalay sa kanya sa katotohanan ng buhay at sa damdamin ng ibang tao, lalo na ng kanyang ama. Si Mang Elias ay bahagyang gumalaw, isang banayad na paggalaw lamang ng kanyang balikat, halos hindi napapansin. Ngunit sa loob ng kanyang kalooban, ang mga salita ni Anton ay sumugat ng malalim. Ang kahit 00 ay hindi lamang isang halaga para sa kanya. Ito ay isang alaala, isang simula. Ito ang halaga na nagbunsod sa pangarap ni Elena. Ang puhunan ng kanilang sari, sa restore, ang pundasyon ng lahat ng kanilang pinaghirapan. Ang panghahamak ni Anton sa halagang iyon ay parang panghahamak sa buong buhay nila ni Elena, sa kanilang pagsusunikap, sa kanilang pagmamahalan. Ang sakit ay tumusok sa kanyang puso, ngunit hindi niya ipinapakita. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay ate Ramirez, nagtatago ng isang malalim na lungkot at unawa. Naiintindihan niya ang ibig sabihin ng kahit 00 para kay Elena, at alam niyang may mas malalim na kahulugan ng lahat ng ito. Ito ay hindi lamang tungkol sa pera, ito ay tungkol sa isang pamana na higit pa sa material na bagay. Napansin ni ate Ramirez ang tensyon, ang hindi nasabing salita na lumulutang sa hangin. Uminto siya sandali, ang kanyang mga mata ay sumulip kay Anton ng seryoso, tila nagbibigay ng isang tahimik na babala. Sa kanyang profesional na karera, marami na siyang nakita, ngunit ang dinamika sa pagitan ng ama na ito ay kakaiba. Mayroong isang kalungkutan sa mga mata ni Mang Elias na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na kwento. Dahan, inilapag ni ate Ramirez ang pahina na kanyang binabasa. Ang kaluskos, ang papel sa tahimik na silid, ay tila umaalinlawmaw. Pagkatapos, nang may layunin at kaseryosohan, dahan niyang binaliktad ang susunod na pahina ng di talayo ang dokumento. Ang pahinang iyon ay hindi lamang naglalaman ng mga legal na probisyon, ito ay nagtatago ng mga lihin, ng mga pagnanais, at ang tunay na pamana ni Aling Elena. Ito ang pahina, kung saan ang lahat ng mga inaasahan ay babaligtarin, kung saan ang tunay na kalooban ng isang ina ay ihahayag. Ang atmosfera sa silid ay lalong bumigat,
Tila ang bawat hibla ng hangin ay naghihintay ng pagbuhos ng isang mahalagang rebelde. Sa sandaling iyon, habang abala si Anton sa kanyang telepono, walang malay, sa bigat ng susunod na pahina, isang maliit, halos hindi nakikitang ngiti ang sumilay sa labi ni Mang Elias. Hindi ito isang ngiti ng kagalakan o ng pagtatagumpay. Ito ay isang ngiti ng unawa, isang unawa sa kanyang asawa, sa kanyang mga pangarap, sa kanyang pagmamahal, at sa kanyang huling aral. Ito ay isang ngiti ng pagtanggap, isang patunay ng kanyang pagkilala, sa lalim ng iisip ni Elena. Alam niya na ang kahit 00 ay simula pa lamang, at ang tunay na diwa ng testamento ay malapit ng lumantad. Isang diwa na sa huli ay maglalahad ng pamanang puso ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado, ngunit ang ngiti ay nagpatunay sa kanyang panloob na isang kaalaman na matagal nang hinubog ng pagmamahal at karanasan, isang kaalaman na ngayon ay handa ng maghayad ng sarili. Sa labas, ang araw ay dahang lumulubog, ang liwanag ay unting nagiging ginintuan, at ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimulang lumiwanag, nagpapahiwatig ng isang bagong yugto na magsisimula sa sandaling ang mga lihim ng kalooban ay tuluyang mabuksan. Ang tahimik na silid ay nanatili, naghihintay sa bawat salita ni Ate Ramirez na magbubunyag ng nakatagong palik, tanaw. 30 taon na ang nakalitas. Ang barangay Sampaguita, isang mahirap, ngunit masiglang komunidad sa labas ng Metro Manila, ay nababalot sa halimuyak ng sariwang Sampaguita na tila laging naroroon sa hangin. Sa panahong iyon, ang mga kali ay hindi pa sementado. Ang mga bahay ay gawa sa samang kahoy at yero, ngunit ang bawat sulok ay may kwento ng asa at pagsusumikap. Ang araw ay sumisikat ng maaga, nagpapainit sa mga bubong, at nagpapasinaw sa hamog, senyales ng panibagong araw ng paghahanap buhay para sa karamihan. Ang mga bata ay naglalaro sa kalsada, ang kanilang mga tawa ay humahalo sa inyay ng mga manok at aso, at ang usok mula sa mga nagluluto ng almusal ay bumubuo ng manipis na ulap na may amoy ng kape at bagong lutong pandesal. Sa isang maliit na bahay na may pintang bakbak na at siyero ang bubong, doon nagsimula ang lahat para kina Elias at Elena. Sina Elias, na noon ay nasa edad 20 pa lamang, ay isang lalaking may tindig na matikas, ngunit may mga kamay na sanay sa paggawa. Ang kanyang mga mata ay laging tapat, at ang kanyang ngiti ay payak, ngunit puno ng init. Siya ang tipo ng lalaki na hindi nagsasalita ng marami, ngunit ang bawat kilos ay nagpapakita ng pagmamahal. Si Elena naman, sa kabila ng kanyang pinagmulan, ay may kakaibang kinang sa mga mata. Siya ay payat, ngunit ang kanyang tindig ay matatag, at ang kanyang isip ay matalas tulad ng kanyang dila. Mayroon siyang pangitain at pangarap na mas malaki pa sa kanilang munting tahanan, ngunit nanatili siyang praktikal at nakatuon sa kanilang pamilya. Maganda siya, hindi sa karaniwang kahulugan, kundi sa paraan ng kanyang pagdadala sa sarili, may dignidad at talino. Araw, bago pa man sumikat ang araw, umaalis si Elias patungo sa kanyang lumang jeepney. Nakasing tanda niya yata. Ang makina nito ay umuugong ng may sariling ritmo, na tila ayaw pa bumangmon. Ngunit alam ni Elias ang bawat tihit, bawat ugali ng kanyang minamahal na jeepney. Ito ang kanilang ikinabubuhay. Ang bawat pasahero ay isang butil ng bigas sa kanilang hapag. Sa bawat biyahe, iniisip niya si Elena, ang kanyang asawa na naghihintay, aalala, at nagtatrabaho rin ng kasing tindi niya. Sa mga panahong iyon,
Ang jeepney driver ay hindi lamang tagapagdala ng pasahero, kundi isang bahagi ng komunidad, isang kaibigan sa kalsada. Samantala, sa kanilang bahay, si Elena naman ay abala. Ang kanyang mga kamay ay gumagawa ng kung ano, mula sa paggawa ng kakanin na ipagbibili niya sa mga eskwelahan at pamilihan, hanggang sa pagtali ng mga bulaklak na sambagitan na bibilihin niya mula sa kanyang kapitbahay. Mabango ang sambagita, Elena. Nagbibigay ng pag-asa, sabi minsan ng kanyang ina. At totoo nga, sa bawat tinda niya ng sambagita, tila mayroong munting pag-asa na lumalaganap. Ang kanyang mga kakanin, tulad ng puto at kutsinta, ay laging mainit at masarap na nagpapakita ng kanyang sipag at husay sa pagluluto. Sa bawat transaksyon, nagiging abala rin siya sa pakikipagkuwentuhan sa kanyang mga kapitbahay, nakikinig sa kanilang mga kwento, at nagbibigay ng payo na nagpapatibay ng kanyang reputasyon bilang isang matulunin at mapagkakatiwalaang miyembro ng komunidad. Ang kanilang buhay ay mahirap, puno ng pagsubok. Kung minsan, kinukulang sila sa pera at ang hapag. Kainan ay payak. Ngunit sa bawat hamon, laging naroon ang pagmamahalan at pagkakaisa. Sa gabi, kapag nakauwi na si Elias mula sa maghapong pagmamaneho, sila ay magkasama sa kanilang munting bubong, nakatingala sa mga bitin. Doon, ibinabahagi ni Elena ang kanyang mga pangarap. Elias, simulan niya. Habang nakasandal sa balikat ng kanyang asawa, gusto kong magkaroon tayo ng sariling saristol. Iyong sa atin talaga. Hindi na ako magtitinda, tinda sa labas, at hindi na tayo aalala sa ulan o init. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa dilim, puno ng ambisyon at pag-asa. Alam ni Elias ang pangarap na yon. Hindi niya ito minamaliit. Kaya natin iyan, Elena. Basta't magkasama tayo, sagot niya, hinahawakan ng kamay ng asawa. Para sa kanya, ang pangarap ni Elena ay pangarap din niya. Dahil alam niya na, ang kaligayahan ni Elena ay kaligayahan niya. Sa loob ng ilang taon, sa kabila ng hirap, pinagsikapan nilang mag-ipon. Bawat barya na sobra ay inilalagay sa isang lumang lata ng gatas na nakatago sa ilalim ng kanilang kama. Ito ang simbolo ng kanilang sakripisyo ng bawat pagod at pawis. Isang araw, matapos ang ilang taon ng matiyagang pag-iiton, nagulat si Elena nang sabihin ni Elias, Elena, tingnan mo ito. Ibinigay ni Elias sa kanya ang lata ng gatas. Nang bilangin ni Elena ang laman nito, lumabas ang halagang kahit 00. Saro. Hindi ito malaki para sa iba, ngunit para sa kanila, ito ay isang kayamanan. Ito ang bunga ng kanilang pagod. Ang bawat biyahe ni Elias, ng bawat kakanin at sambagita na ibinenta ni Elena. Ang kahit 00 na iyon ang naging binhi ng kanilang pangarap. Kahit 00. Pulong ni Elena. Ang kanyang tinig ay may halong pagkamangha at saya. Kaya na ba nito, Elias? Simula iyan, Elena. Ang importante, mayroon na tayong panimula. Sagot ni Elias. Ang kanyang ngiti ay malawak at puno ng pagmamalaki. Hindi aksaya ng panahon si Elena. Ang isang sulok ng kanilang bahay na dati pinaglulugaran lang ng lumang silya at mga hindi na ginagamit na gamit ay naging sentro ng kanilang pangarap. Tinulungan siya ni Elias sa paggawa ng simpleng istante mula sa mga lumang kahoy na nakuha niya mula sa construction city. Ang Peg 00 ay ginamit ni Elena upang bumili ng mga pangunahing paninda, mga lata, kape, asukal, sabon, at mga candy. Awat iten
ay pinili niya ng may pag-iingat. Tinitiyak na ang bawat pisong ginastos ay sulit. At pagkatapos ng ilang linggo ng pagpaplano at paghahanda, nabuksan ng Elena's sari store. Hindi ito enggande, ngunit puno ng pangarap at pag-asa. Ang munting tindahan ay naging sentro, ang kanilang tahanan, at simbolo ng kanilang pagsisikap at pagmamahalan. Ang mga kapitbahay ay bumati, nagbibigay ng pagsuporta, at kaagad naging tapat na customer. Sa wakas, may tindahan na tayo dito sa loob ng kalye, sabi ng Aling Nena, ang matandang kapitbahay na laging may kwento. Hindi na tayo kailangan pang lumayo para bumili ng kape. Sa mga sumunod na taon, ang Elena's sari store ay lumago. Si Elena ay hindi lamang isang tindera. Siya ay isang tunay na negosyante. Naalala niya ang bawat utang, bawat pabor, at bawat ngiti ng kanyang mga customer. Naging magaling siyang makipag-ugnayan sa mga tao, kaya't hindi lamang paninda ang kanyang nabebenta, kundi pati na rin ang tiwala at pagmamahal ng komunidad. Nagiging tambayan din ang kanilang tindahan, lalo na sa hapon, kung saan nagtitipon ng mga kapitbahay para magkwentuhan at magtawanan. Tuon, narinig niya ang mga pangangailangan ng kanyang komunidad at ginamit niya ito upang palawakin ang kanyang mga paninda. Si Elias, bagamat patuloy pa rin sa pagmamaneho ng jeepney, ay laging nasa likod ni Elena. Tuwing gabi, pagkatapos na maghapong pagod, tutulong siya sa pagbibilang ng paninda, pag-ayos ng mga estante, at paghahati ng mga produkto na kinakailangan sa tindahan. Ang kanyang pagmamahal at suporta ay naging pundasyon ang tagumpay ni Elena. Sipag mo talaga, Elena, sabi ni Elias minsan, habang nag-ayos ng mga sako ng bigas. Para sa iyo at para sa atin, sagot ni Elena, sabay ngiti. Sa loob ng tindahan, lumaki si Anton, ang kanilang iisang anak. Si Anton ay isang masayahin at malikot na bata na laging naglalaro sa gitna ng mga sako ng bigas at mga estande ng candy. Natutunan niya ang kahulugan ng trabaho sa murang edad, nakita niya ang pawis at pagod ng kanyang mga magulang. Ang amoy ng sariwang tinapay na dumarating sa umaga, ang ingay ng barya na bumabagsak sa lalagyan, at ang pagtawa ng kanyang ina habang nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, ito ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ngunit habang lumalaki si Anton, unti-unting nagbago ang kanyang pananaw. Nang pumasok siya sa mga eksklusibong eskwelahan sa Maynila na pinilit na pag-aralan ni Elena para mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang anak, nagsimula siyang makakita ng ibang mundo. Nakita niya ang mga kaklase na may driver, nakatira sa malalaking bahay, at laging may bagong laruan. Ikinalulungkot niya ang kanyang ama, isang jeepney driver, at ang kanyang ina, isang tindera sa sari store. Ay, hindi ka ba nahihiya sa mga kaklase ko? Tanong niya minsan kay Elias, nang sunduin siya sa eskwelahan na naka-jeepney. Namamaga ang puso ni Elias sa tanong na iyon. Ngunit nagawa lamang niyang ngumiti at sabihin, "Proud ako sa trabaho ko, anak. Ito ang nagpakain sa atin." Para naman kay Elena, ang pagbabago sa kanyang anak ay isang malalim na pangamba. Nakita niya ang pagliit ng mga ngiti ni Anton, ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa pagkamangha tungo sa pagiging mapanuri, at mula sa pagiging masaya tungo sa pagiging naiinit. Narinig niya ang mga pagrereklamo ni Anton tungkol sa init, sa usok, at sa simpleng pamumuhay nila. "Ma, bakit hindi na lang kayo magtayo ng malaking supermarket?" Tanong ni Anton minsan, nang makita niya ang mga sari store sa kanilang lugar. "Hindi na yan, uso. Napabuntong.
Hininga si Elena. Alam niyang kailangan niya itong intindihin. Ngunit umaasa siyang sa paglipas ng panahon, mauunawaan ni Anton ang halaga ng paggawa, ang kapayakan, at ang pagmamahal na ugnay sa kanilang pamilya. Subalit, ang talino sa negosyo ni Elena ay hindi lamang limitado sa sa restore. Sa paglipas ng panahon, habang lumalago ang tindahan, sinimulan niyang palawakin ang kanyang mga pinagkakakitaan. Sa kanyang matalas na pagmamasid at pakikipag-ugnayan sa komunidad, nalaman niya ang mga oportunidad sa pagbili at pagbebenta ng maliliit na lupa. Magsisimula siya sa pagbili ng isang maliit na lot, inaayos ito, at pagkatapos ay ibebenta ng may kaunting tubo. Hindi ito agad-agad, ngunit sa bawat transaksyon, nagiging mas matalas ang kanyang pakiramdam sa negosyo. Nagsimula siyang ipon ng malaking halaga, hindi lamang mula sa tindahan, kundi mula sa mga matalinong desisyon na ginagawa niya sa real estate. Gayunpaman, sa kabila ng paglago ng kanyang kayamanan, nanatili si Elena sa kanyang simpleng pamumuhay. Hindi niya ipinagyayabang ang kanyang tagumpay, at hindi niya kinalimutan ang pinagmulan niya. Ang Elena sa restore ay nanatili, hindi lamang bilang isang pinagkakakitaan, kundi bilang isang alaala ng kung saan sila nagsimula. Ito ay isang paalala ng kanyang panata sa simpleng buhay at ng kanyang pagmamahal sa komunidad na sumuporta sa kanya. Si Elias, sa kabilang banda, ay nanatiling tapat na asawa. Ang kanyang pagmamahal kay Elena ay hindi kailanman nagbago, kahit pa lumampas na ang kayamanan ni Elena sa kanyang kita bilang jeepney driver. Hindi siya kailanman naging interesado sa yaman o sa katayuan sa lipunan. Ang kanyang kasiyahan ay ang makita si Elena na masaya, ang makita ang kanyang pamilya na maayos, at ang patuloy na magmaneho ng kanyang jeepney na para sa kanya ay simbolo ng kanyang kalayaan at dignidad. Ang kanyang suporta ay walang pag-iimbot, isang tahimik na lakas sa likod ng ambisyosong Elena. Hindi ka ba naiinggit sa akin, Elias? Tanong ni Elena minsan, habang nagbibilang sila ng pera mula sa isang matagumpay na deal sa lupa. Mas malaki na ang kinikita ko kaysa sa iyo. Ngumiti si Elias at hinawakan ang kamay ni Elena. Akit ako maiinggit, Elena. Ang tagumpay mo ay tagumpay ko rin. Masaya ako na nakikita kitang masaya at nakikita ang ating pamilya na umaangat. Ang pera ay hindi ang lahat. Ang importante ay magkasama tayo at mayroon tayong pagmamahal sa isa't isa. Hindi ba't iyan ang tunay na kayamanan? Sa loob lang silid na puno ng amoy ng sari, at ang ingay ng buhay sa barangay, naramdaman ni Elena ang pagmamahal na iyon. Ang mga salita ni Elias ay nagpatunay na sa kabila ng lahat ng kanilang narating, ang pinakamahalagang pamana ay hindi ang pera, kundi ang puso. Ang kanyang sa restore, ay lumago, ang kanyang kayamanan ay lumaki, ngunit ang kanyang puso ay nanatiling nakaugat sa barangay Sampaguita, sa halimuyak ng Sampaguita, at sa pagmamahal ng kanyang pamilya. Alam niya na ang lahat ng ito ay panimula pa lamang, at ang hinaharap ay mayroong mas malaking pagsubok, lalo na para sa kanyang anak na si Anton, na unting nilalayo ang sarili sa mundo na kanilang kinasanayan. Ito ang simula ng isang kwento ng pag-ibig, paglago, at ang unting pagbabago ng mga pangarap na hihubog sa kanilang kinabukasan. Sa paglipas ng mga taon, habang patuloy na lumalago ang Elena sa restore, at ang kanyang mga negosyo sa real estate, lumaki rin ang agwat sa pagitan ni Anton at ng simpleng buhay na minsan niyang pinagmulan. Ang barangay Sampaguita, na minsan ay buong mundo niya,
ay naging isang malayong alaala na lamang, nalilimutan sa gitna ng mga matatayog, nagusali, at abalang kalsada ng Makati kung saan siya nag-aaral at kalaunan ay nagtatrabaho. Pinag-aral ni Elena si Anton sa mga pinakamahuhusay na unibersidad sa Maynila. Sinisigurado ang bawat sentimo ay nailaan para sa magandang kinabukasan ng kanyang anak. Malaki ang kanyang pag-asa na sa pamamagitan ng edukasyon makikita ni Anton ang halaga ng paggawa ng pagpapakumbaba at ng pagmamahal na bumubuo sa kanilang pamilya. Subalit, ang mundo ng mga mayayaman, ng mga matatayog na ambisyon at walang katapusang pagnanais, ay tila bumulag kay Anton sa mga aral na pilit itinanim ng kanyang ina. Nang makapagtapos si Anton ng kolehiyo ng may mataas na karangalan, mabilis siyang nakahanap ng lugar sa korporasyong mundo. Ang kanyang matalas na isip at pagnanais na magtagumpay ay nagdala sa kanya sa mabilis na pag-angat sa kanyang karara. Pumili siya ng sariling kondominium pinit sa Bonifacio, Global City, nagmamaneho ng mamahaling kotse, at ang kanyang mga kasuotan ay laging galing sa mga eksklusibong boutique. Ang kanyang mga kaibigan ay pawang galing sa mga prominenteng pamilya, at ang kanyang mga gabi ay puno ng mga high-profile na pagtitipon at negosasyon. Ito ang buhay na pinangarap niya, malayo sa mababang uri ng pamumuhay sa Sampaguita. Ang mga pagbisita ni Anton sa kanilang bahay sa Sampaguita ay naging bihira, halos 1 beses sa 1 buwan na lamang, kung hindi pa mas bihira. Sa bawat pagdating niya, tila ba dumarating ang isang dayuhan sa sarili niyang tahanan. Ipinaparada niya ang kanyang makintab na sasakyan sa harap ng Elena's sari store na ngayon ay mas malaki na at mas maayos kaysa dati. Ngunit para sa kanya ay nananatili pa ring isang maliit na negosyo. Tay, nandito na po ako. Ang kanyang boses ay tila may bahid ng pagod. Hindi sa biyahe, kundi sa mismong ideya ng pagpunta sa lugar na yon. Ang kanyang mga mata ay laging sumusulyap sa kanyang relo. Tila kinakalkula kung gaano katagal siya mananatili bago muling bumalik sa kanyang totoong mundo. Si Elias, na ngayon ay nasa mga edad 60 na, ay hindi pa rin nagbabago. Ang kanyang buhok ay mas marami ng uban, at ang mga marka ng paggawa ay mas malalim na sa kanyang mukha. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling puno ng pagmamahal at pagpapakumbaba. Patuloy pa rin siyang nagmamaneho ng kanyang jeepney na inalagaan niya sa loob ng maraming dekada. Para sa kanya, ang pagmamaneho ay hindi lamang hanap buhay. Ito ay bahagi ng kanyang pagkatao, isang paraan upang manatiling konektado sa mga tao at sa lubang pinagmulan niya. Hindi niya ininda ang mga mambabastos na tingin ni Anton. Alam niya na ang bawat biyahe ay may halaga, isang paglilingkod sa kanyang kapwa. Anton, anak, kumusta ang biyahe? Sa lubong ni Elena, ang kanyang mukha ay may marka na rin ng edad, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning pa rin sa pagmamahal. Si Elena, na ngayon ay nasa mga edad 50 na, ay naging isang matagumpay na negosyante. Ang kanyang mga pamumuhunan ay lumago ng malaki, ngunit nanatili siyang nakaugat sa kanyang pagiging simple. Ang kanyang pananamit ay praktikal pa rin, at ang kanyang tindig ay may dignidad na bunga ng kanyang mga karanasan. Subalit, ang kanyang puso ay laging may bahid ng pangamba para sa kanyang anak. Sa hapag kainan, habang naghahanda si Elena ng mga paboritong pagkain ni Anton, ang anak ay laging may reklamo. Ma, ang init naman dito. Wala pa rin kayong aircon. Ang luma na ng bahay nyo. Hindi ba pwedeng magpatawag na lang tayo ng catering? Hindi na kayo dapat nagpapagod sa pagluluto.
Ang bawat salita ay parang suntok sa dibdib ni Elena, habang si Elias naman ay tahimik lamang na kumakain. Ang kanyang mga mata ay minsan sumusulyap kay Anton nang may bahid ng kalungkutan. Minsan, habang uusap sila tungkol sa negosyo ni Elena, naglakas loob si Anton na magbigay ng payo. Ma, bakit hindi niya nalang ibenta ang sari story? O kaya modernize nyo, gawin yung convenience store. Hindi na uso ang ganito. Tatay, tiningnan niya si Elias nang may panghahamak. Bakit hindi ka nalang mag-retire? Mayaman na tayo. Ahihiya ako sa mga kaibigan ko na sasabihin na ang tatay ko ay driver pa rin ng jeepney. Ang mga salita ni Anton ay tila gumawa ng lamat sa payapang tahanan. Si Elena, na karaniwan ay matatag, ay napabuntong. Hininga ng malalim. Anton, hindi mo naiintindihan. Simulan niya. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may kalakasan. Ang sa restore na ito ang simula ng lahat. Ito ang alaala ng hirap at pagpupunyagi. Ito ang nagturo sa akin ng halaga ng bawat sentimo. At ang tatay mo, anak, ang tatay mo ang aking inspirasyon. Ang kanyang sipag at katapatan ay walang kapares. Hindi lahat ng kayamanan ay nasusukat sa pera. Ma, iba na ang panahon ngayon, sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay tumaas, puno ng pagkabigo. Ang pera, ang nagpapatakbo ng mundo. Ang pera, ang nagbibigay ng kapangyarihan. Ang pagpapakumbaba. Ang sipag. Para sa mga mahihirap iyan. Tayo, iba na tayo. May pera nga tayo. Anton, tubo ni Elena. Pero kung wala tayong puso, kung wala tayong pasasalamat, kung wala tayong pagmamahal sa pamilya at sa kapwa, ano ang silbi ng kayamanan na yan? Nakalimutan mo na ba ang pinagmulan natin? Ang kahit 00 na nagsimula sa lahat. Ang kahit 00. Tantan, laki dirisidli. Isang biro lang iyon, ma. Ikaw lang ang swerte at lumaki ang negosyo mo. Hindi iyon. Galing sa sipag lang. Kailangan mo ng utak, ma, hindi lang puso. Ang gabi ay lumipas ng may mabigat na katahimikan. Napuno ang silid ng hindi nasabing salita, ng mga lamat na unting lumalaki. Si Elias ay hindi nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng libong damdamin, kalungkutan, pagkabigo, at pagmamahal na nananatili, hindi nagbabago. Nakita niya ang pagod sa mga mata ni Elena, ang sakit na dulot ng kanyang sariling anak. Sa kabila ng lahat, nanatili si Elias bilang isang matibay na haligi, isang tahimik na lakas na laging nasa likod ni Elena. Lumipas ang mga taon, at ang agwat ay patuloy na lumalaki. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Elena ay patuloy na nagtatrabaho, nagpapalawak ng kanyang negosyo, at naghahanap ng paraan upang ibalik si Anton sa kanyang mga ugat. Ngunit ang tadhana ay may sariling plano. Isang araw, naramdaman ni Elena ang matinding pagod, ang hindi maipaliwanag na sakit. Sinubukan niyang itago ito, ayaw niyang alala si Elias o lalo pang lumayo si Anton. Ngunit, ang kanyang katawan ay bumigay. Ang diagnosis ay malinaw at brutal, isang malubhang sakit na kumakalat na sa kanyang katawan. Ang balita ay tila bumagsak sa mundo ni Elias na nagdulot ng matinding kalungkutan. Si Anton naman, nang marinig ang balita, ay nagpakita ng panlabas na aalala. Ngunit sa loob ng kanyang isip, nagsimula na siyang kalkulahin ang implikasyon nito sa kayamanan ng kanyang ina. Sa kanyang mga huling araw, habang
Unting humihina ang kanyang katawan. Ang isip ni Elena ay lalong luminaw. Maraming oras ang kanyang ginugol sa pagmumuni, muni tungkol sa kanyang buhay, sa kanyang mga desisyon, at sa kinabukasan ng kanyang pamilya, lalo na si Andon. Nakita niya kung paano naging bulag si Andon sa tunay na halaga ng buhay, kung paano siya hinabol ng kayamanan nang hindi nakikita ang puso sa likod nito. Nabatid niya na kung hahayaan niyang ipagpatuloy ni Andon ang landas na iyon, hindi kailanman matutuklasan ng kanyang anak ang tunay na kaligayahan. Ang kanyang kayamanan na pinaghirapan niya ng husto ay maaaring maging sumpa kay Anton sa halip na pagpapala. Ito ang naging inspirasyon ni Elena sa kanyang huling aral, sa kanyang huling pamana. Lihim siyang naipagkita kay Ate Ramirez, ang parehong abogada mula sa unang kabanata, na ngayon ay mas matatag at mas profesional na. Ang opisina ni Ate Ramirez ay mas simple noon, ngunit ang kanyang reputasyon sa pagiging matapat at matalino ay umabot na sa kaalaman ni Elena. Sa loob ng opisina, ibinuhos ni Elena ang kanyang puso. Ate Ramirez, simula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Gusto kong gumawa ng testamento. Ngunit hindi lang ito ordinaryong testamento. Gusto kong ito ay maging huling aral ko para sa aking anak, si Anton, namangha si Ate Ramirez. Marami na siyang nakitang testamento, ngunit bihira ang may ganitong lalim ng damdamin at layunin. Ano po ang ibig niyong sabihin, Aling Elena? Tanong ng abogada, na handang makinig ng mabuti. Si Anton, anak ko, matalino siya, Ate Ramirez, paliwanag ni Elena. May bahid ng kalungkutan sa kanyang tinig. Ngunit nabulag siya sa pera. Nakalimutan niya ang halaga ng paggawa, ang pagpapakumbaba, ang pagmamahal. Ayaw kong ang kayamanan na pinaghirapan ko ay maging dahilan ng kanyang tuluyang pagkasila. Gusto kong matuto siya kahit huli na. Ibinahagi ni Elena ang kanyang kwento mula sa 500 na puhunan ng sari sa restore hanggang sa paglago ng kanyang mga negosyo at ang walang pagbabagong suporta ni Elias. Ang tatay niya, si Elias, patuloy ni Elena, ang kanyang mga mata ay napuno ng pagmamahal at paggalang. Siya ang tunay kong yaman, Ate Ramirez. Siya ang nagturo sa akin ang halaga ng puso. Hindi niya hinabol ang pera. Ang kanyang pagmamahal ay walang hanggan, at ang kanyang suporta ay hindi nagmamaliw. Gusto kong ang testamento na ito ay maging pagpapakita ng aking pagmamahal at paggalang sa kanya. Pinigyang diin ni Elena ang kahalagahan ng kahit 00 at ng Elena Sari sa Risto. Hindi ito tungkol sa halaga ng pera, Ate Ramirez, anya. Ito ay tungkol sa diwa ng kahit 00, ang diwa ng pagpupunyagi, ng pasasalamat, at ng pag-asa. Gusto kong makita ni Anton ang diwang iyan. Ang kanyang mga kahilingan ay komplikado. Nais niyang ang pinakamalaking bahagi ng kanyang kayamanan na ilagay sa isang trust fund na may mga mahigpit na kondisyon bago ito ma-aksas ni Anton. Nais din niya na si Anton ay dumaan sa isang pagsubok, isang paglalakbay pabalik sa kanyang mga ugat sa barangay Sampaguita. Nais din niyang iwanan ng Elena, Sari, sa restore at ang lupang kinatitirikan nito, kasama ang bahagi ng kita mula sa kanyang iba pang negosyo. Kay Elias, bilang pagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagkilala sa kanyang tapat na asawa. At higit sa lahat, ninais niyang mag-iwan ng isang liham, isang pamanang puso, na magpapaliwanag ng lahat ng kanyang intensyon. Si Ate
Ramirez, na nakinig ng may paggalang sa bawat salita ni Elena, ay naantig sa lalim ng kanyang pagmamahal at karunungan. Nakita niya ang isang ina na nagbibigay ng huling aral sa kanyang anak at isang asawang nagpaparangal sa kanyang buong buhay na kasama. Maingat niyang itinala ang lahat ng mga kahilingan ni Elena. Tinitiyak na ang bawat detalye ay legal na maipapatupad. Ang prosesong ito ay naging lubos na kumpidensyal, isang lihim na itinago mula kay Anton at maging kay Elias, dahil alam ni Elena na ang epekto ng kanyang testamento ay magiging mas malakas kung ito ay isang kumpletong sorpresa. Hindi nagtagal, sumapit ang araw na kinatatakutan ng lahat. Umina ng gusto si Elena. Si Elias ay laging nasa tabi niya, hinahawakan ang kanyang kamay, ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Si Anton, bagamat dumalaw paminsan, minsan ay laging balisa, ang kanyang isip ay kabala sa mga negosasyon at ang paghihintay sa ineditableng kaganapan. Ang kanyang pag-aalala ay tila mas nakatuon sa pamana kaysa sa pagkawala ng kanyang ina. Isang madaling araw, nang ang araw ay nagsisimula pa lamang sumilay sa barangay Sampaguita, umano si Elena. Ang tahimik na silid ay napuno ng matinding kalungkutan. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng malaking puwang sa puso ni Elias at sa kanilang tahanan. Ang buong komunidad ay nagluksa dahil si Aling Elena ay hindi lamang isang negosyante, siya ay isang kaibigan, isang tagapayo, at isang ilaw sa kanilang barangay. Ang bawat pamilya sa Sampaguita ay nakaramdam ng pagkawala na tila nawalan sila ng isang miyembro ng kanilang sariling pamilya. Si Anton ay umuwi ng may hitsura ng matinding kalungkutan. Ang kanyang pananamit ay puro itim, at ang kanyang mukha ay seryoso. Nakilahok siya sa mga seremonya ng burol at libing, nakikipagkamay sa mga nakikiramay, at tinatanggap ang kanilang mga condolences. Ngunit sa loob ng kanyang puso, sa likod ng kanyang mga ekspresyon ng kalungkutan, ay naroon ang isang naiibang emosyon, ang pananabik. Ang pananabik para sa pagbabasa ng testamento, ang pananabik para sa kayamanan na pinaniniwalaan niyang nararapat sa kanya. Para sa kanya, ang kamatayan ng kanyang ina ay, sa isang morbid na paraan, ang susi sa isang mas malaki, mas malu na kinabukasan. Hindi niya alam na ang testamento na iyon ay hindi lamang magbibigay ng kayamanan, kundi isang aral na magpapabago sa buong pananaw niya sa buhay. Ang pamanang puso ni Elena ay naghiintay na ibunyad ang kanyang tunay na dima. Ang maranyang opisina ni Ate Ramirez ay muling nababalot sa isang mabigat na katahimikan na tila hinihigop ang bawat tunog mula sa abalang mundo sa labas. Ang mga salita ni Ate Ramirez na tila mga martir na tumatama sa mga inaasahan ay nagpatahimik kay Anton sa kanyang pagkasula sa Piat 00. Ngunit hindi ito nagtagal. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa kanyang mamahaling telepono. Naghihintay, nag-aasam. Ang liwanag ng hapon ay humahaba na, nagpapinta ng ginintuang kulay sa dingding. Tila nagtatago ng isang malaking lihim na malapit ng lumantad. Si Ate Ramirez, nang may seryosong ekspresyon, ay muling huminga ng malalim. Ang kanyang mga mata ay nagtagal ng bahagya kay Mang Elias. Tila nakakita ng isang hindi nakikitang koneksyon, bago, muling ibalik ang tingin sa kalayo ang pahina. Ang kaluskos ng papel sa tahimik na silid ay mas matindi kaysa dati. Bawat tunog ay tila nagpapahiwating ng papalapit na pagbabago sa kapalaran. At ngayon, simula ni Ate Ramirez, ang kanyang boses ay naging mas malalim, mas may autoridad. Para sa kanyang iisang anak, si Anton Panganiban. Si Anton, na kanina, iabala sa kanyang telepono,
ay biglang nagtaas ng tingin. Ang kanyang mukha ay puno ng sabik. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pag-asa. Sa wakas, ito na ang oras. Ang kanyang puso ay kumabog ng mabilis. Iinagin ng milyong piso ng mga arian na isang bagong yugto ng kanyang buhay na mas marangya pa kaysa sa kasalukuyan. Sa wakas, ang kanyang paghihintay ay nagbubunga. Ang pagmamalaki ay naglaro sa kanyang mga labi, isang mapanuyang ngiti na nakatuon sa kanyang ama, tila sinasabi, "Tingnan mo, tay. Hindi pareho ang halaga natin sa mata ni mama." Ngunit ang mga sumunod na salita ni Ate Ramirez ay hindi ang inaasahan niya. Ayon sa huling habilin at testamento ni Aling Elena, para kay Anton Panganiban, iniiwan niya ang isang halaga na katumbas ng kabuuang investment niya sa iyong edukasyon mula elementarya hanggang kolehiyo. Ito ay upang bayaran ang kanyang utang na loob bilang isang ina na nagbigay ng lahat upang makamit mo ang iyong mga pangarap. Ang mga salitang iyon ay bumagsak kay Anton na parang yelo, nagpatigil sa kanyang paghinya. Ang ngiti sa kanyang labi ay unting nawala, napalitan ng pagkalito, at pagkatapos ay ng isang maitim na ulap ng pagkabig. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at ang kanyang panga ay bahagyang bumukas. Ang pulong niya, halos hindi marinig. Ang halagang yon, bagamat malaki, para sa karaniwang tao ay isang maliit na bahagi lamang ng pinaniniwalaan niyang yaman ng kanyang ina. Ang kanyang inaasahan ay bilyon, hindi milyon, at lalong hindi isang simpleng bayad sa edukasyon. Ang natitirang bahagi ng kanyang mga arian, kabilang ang kanyang mga negosyo, lupa, at lahat ng kanyang pinagkakakitaan, patuloy ni Ate Ramirez. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may tiyak na bigat, ay ilalagay sa isang trust fund. Ang trust fund na ito ay mapupunta kay Anton Panganiban. Ngunit mayroon itong mga mahigpit na kondisyon na kailangan mong matupad sa loob ng 5 taon mula sa araw na ito. Ang pagkalito ni Anton ay naging galit. Mga kondisyon. Anong kondisyon? Hindi ako bata. Isang matagumpay na negosyante ako. Hindi ko kailangan ng mga kondisyon para makuha ang dapat na sa akin. Ang kanyang boses ay tumaas at ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Ang respeto na kailangan niyang panatilihin sa opisina ay tila nawala sa simoy ng hangin. Si Ate Ramirez ay nanatiling kalmado. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Habang si Mang Elias naman ay nanatiling tahimik, ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatutok kay Ate Ramirez. Tila may alam na siya sa lahat. "Hayaan niyo po akong tapusin, Ginoong Anton," sabi ni Ate Ramirez. Ang kanyang tinig ay may bahid ng pagbabala. Ang mga kondisyon ay nakasaad ng malinaw sa kalayuang dokumento. Una, nag-abala si Ate Ramirez sa pagbasa ng 3 mahahalagang kondisyon. Bawat salita ay tumagos sa pandinig ni Anton, na tila bawat isa ay isang patalinla tumatarak sa kanyang pagmamataas at pagiging mapagmataas. Una, patuloy ni Ate Ramirez, kailangan mong pamahalaan ng personal ng Elena Sari sa restore sa Baranay Sampaguita sa loob ng hindi bababa sa 1 taon. Sa panahong ito, kailangan mong mamuhay ng simple at kailangan mong kumita ng sarili mong ikabubuhay mula sa tindahan na yon nang walang tulong mula sa ibang pinagkakakitaan o mula sa anumang pera na naiwan sa iyo ng Aling Elena, maliban sa pondo para sa charity. Para kay Anton, ang kondisyong ito ay isang sampal sa mukha. Isang sari-stoy. Siya,
Isang executive na kumikita ng milyon, mamamahala ng isang maliit na tindahan sa isang probinsya. Ang ideya ay tawa, nakakainsulto. Isang sari-sari store. Pulalas niya, tumayo mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Nagbibiro ba kayo, ate? Laneles. Si mama. Gusto niyang gawin akong tindero. Isang tagalinis na estante. Hindi ko magagawa yan. Hindi ko kailangan yan. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa silid. Pangalawa, walang inig na ipinagpatuloy ni Ate Ramirez. Kailangan mong itatad at pamahalaan ang isang maliit na charitable fund na makakatulong sa mga mahihirap na bata sa komunidad ng Barangay Sambagita. Ang pondo na ito ay kailangan mong gamitin mula sa maliit na halaga na naiwan sa iyo ni Aling Elena para sa iyong edukasyon, kasama ang iyong kita sa tindahan. Ang layunin nito ay upang maibalik ang mga biyaya sa komunidad na nagsuporta sa aming pamilya sa mahabang panahon. Ang kondisyong ito ay nagdulot ng higit na pagkasuya kay Anton. Charity. Ang pagbibigay ng pera sa mga mahihirap para sa kanya, ang kawang gawa ay isang bagay lamang upang linisin ang reputasyon ng mga mayayaman, hindi isang seryosong responsibilidad. At ang gamitin pa ang kanyang pera, kahit pa sabihing galing sa kanyang edukasyon. Ito ay kalokohan. Ang kanyang pagkamakasarili ay lumabas sa kanyang mga mata, isang malamig na tingin na halos tumagos sa abogada. At ang pinakamahalaga, sabi ni Ate Ramirez, ang kanyang mga mata ay nakatutok kay Anton. Kailangan mong patunayan na nagkaroon ng tunay na pagbabago sa iyong saloobin, sa iyong uugali, at sa iyong paggalang sa iyong ama, si Mang Elias, at sa buong komunidad ng Barangay Sampaguita. Ito ay susuriin ng isang komite na itatatag mula sa mga pinagkakatiwalaang miyembro ng komunidad, kasama si Mang Elias bilang tagapayo. Kung hindi mo matutugunan ang lahat ng kondisyon na ito sa loob ng 5 taon, ang lahat ng Alliance Trust Fund ay napupunta sa isang itinatag na foundation para sa mga nangangailangan sa buong bansa. Sa sandaling narinig ni Anton ang huling kondisyon, ang kanyang mundo ay gumuho. Ang respeto sa kanyang ama. Ang pagkilala sa kanyang komunidad. Ito ay mas mahirap pa kaysa sa pagpapatakbo ng sari store. Ang pagtanggap sa kanyang ama, na para sa kanya ay isang simbolo ng kahihiyan at kabiguan, ay hindi niya maisip. Ang kanyang pagkamakasarili at pagmamataas ay tila isang matalin na sibat na tumusok sa kanyang puso. Ang galit ay nag-apoy sa kanyang mga mata, isang apoy na tila handang sumunog sa lahat ng kanyang nakikita. Habang nagagalit si Anton, si Ate Ramirez ay muling bumalik sa kalayuang pahina at ang kanyang boses ay naging mas malambot, mas puno ng paggalang. At niyon, para sa tunay na pamana, para kay Ginoong Elias, ang aniban. Sa pagkarinig ng mga salitang iyon, si Mang Elias, na kanina'y tahimik lamang na nakaupo, ay bahagyang gumalaw. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at isang luha ang dahang gumulong sa kanyang pisngi, hindi luha ng kalungkutan, kundi luha ng unawa. Ang Elena's sari store, kasama ang lupang tinatitirikan nito, at isang malaking bahagi ng kita mula sa iba pang mga negosyo ni Aling Elena, ay iniiwan ng buo at ganap kay Ginoong Elias Panganiban. Ito ay walang anumang kondisyon, bilang pagkilala sa kanyang walang sawang pagmamahal, suporta, at pagiging tapat na kasama sa buhay. Ang paglantad ng katotohanan ay tila isang matinding hampas sa mukha ni Anton. Ang tindahan na kanyang minamaliit, ang negosyo na kanyang kinahiya, ay ngayon
ay buong pagmamay-ari ng kanyang ama. At hindi lamang iyon, kundi isang malaking bahagi pa ng mga kita ng kanyang ina. Ang balanse ng kapangyarihan ay biglang nagbago, at ang kanyang pagkautal ay lalong lumala. Ngunit hindi pa yon ang lahat. Bukod pa rito, sabi ni Ate Ramirez, ang kanyang tinig ay tila may emosyon na. Si Aling Elena ay nag-iwan din ng isang liham. Isang liham na isinulat niya gamit ang kanyang sariling kamay na kasama ng kanyang testamento. Kinuha ni Ate Ramirez ang isang lumang sobre mula sa isang folder. Ang sobre ay tila manipis at may mga marka ng panahon, ngunit ang nilalaman nito ay napakalaki, ang bigat. Dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang isang pahina ng sulat. Kamay. Ang kanyang mga mata ay nanumbalik sa sulat. At pagkatapos ay nagsimulang bumasa, ang kanyang boses ay unting lumambot. Puno ng damdamin. Minamahal kong Anton, anak ko, simula ng liham, ang boses ni Ate Ramirez ay may bahid ng kalungkutan. Ngunit tuno ng pagmamahal, alam kong galit ka ngayon, at marahil nasasaktan. Ngunit anak, ang ginawa ko ay hindi para pahirapan ka, kundi para turuan ka. Alam kong pinag-aral kita sa mga pinakamahuhusay na paaralan at binigyan kita ng magandang buhay. Ngunit sa paglipas ng panahon, nakita ko na nalalayo ka na sa mga tunay na halaga ng buhay. Nalimutan mo na ang kahulugan ng pagpapakumbaba, ng paggawa, at ng pagmamahal. Bawat salita ni Elena ay tumagos sa puso ni Anton, na tila bawat isa ay isang kutsilyo. Ang kanyang galit ay lumala. Ngunit sa loob ng kanyang puso, mayroong isang maliit na butas na nagsisimulang bumukas, isang butas ng pagdududa. Ang kahit 00 na binanggit sa testamento. Patuloy ni Ate Ramirez, ang kanyang boses ay puno ng pagpapaliwanag, ay hindi lamang isang halaga ng pera, anak. Ito ay ang diwa ng kahit 00, ang diwa ng panimula, ng pagpupunyagi, ng tiyaga, at ng pasasalamat. Ito ang diwa na nagturo sa akin na walang imposible kung may kasamang sipag at tiwala sa Diyos. Ito ang pundasyon ng lahat ng ating pinaghirapan. Gusto kong matutunan mong muli ang diwang yon, Anton. Gusto kong makita mo ang halaga ng paggawa, ang kapayakan ng buhay, at ang pagmamahal na hindi nabibili ng pera. Nagpatuloy ang liham na tila nagsasalaysay ng buong buhay ni Elena, ang kanyang mga pangarap, ang kanyang mga pagsubok, at ang kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya. Ang lahat ng yaman na aking naiwan, anak, ay walang silbi kung wala tayong puso. Kung wala tayong pagmamahal sa kapwa, sa komunidad, at lalo na sa ating sariling pamilya. Nabulag ka ng pera, Anton, at gusto kong makita mo ang liwanag bago pa mauli ang lahat. Pagkatapos ay dumating ang bahagi na para kay Mang Elias. Si Ate Ramirez ay huminto sa dali. Ang kanyang boses ay tila napupuno ng luha. Si Mang Elias, na kanina umiiyak na, ay napakuyom ng kanyang kamao, at ang kanyang mga mata ay nakatingala sa kisame, tila pinipigilan ng mas matinding pagluha. At para naman sa aking minamahal na Elias, ang boses ni Ate Ramirez ay bumulong, "Ikaw, Elias, ikaw ang aking pinakamahalagang pamana. Ikaw ang nagturo sa akin ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Ang iyong pagpapakumbaba, ang iyong katapatan, ang iyong walang sawang suporta sa akin, ay walang kapares. Ikaw ang aking pundasyon, ang aking sandalan. Ikaw ang nagturo sa akin ng halaga ng isang pusong mapagmahal, isang pusong handang magbigay ng walang hinihintay na kapalit.
Walang salita ang makakapaglarawan ng aking pagmamahal at paggalang sa iyo. Salamat, Elias. Salamat sa lahat. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa puso ni Mang Elias na tila isang malalim na sugat, ngunit isang sobat na puno ng pagmamahal. Ang kanyang mga luha ay umagos ng walang tigil, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan. Ito ang pagpapatunay sa kanyang pagmamahal kay Elena at sa pagmamahal ni Elena sa kanya. Ang kanyang asawa sa huling sandali ng kanyang buhay ay kinilala ang kanyang halaga, ang kanyang pagmamahal, at ang kanyang papel sa kanilang buhay. Naniniwala ako na ikaw, Elias, ang magiging gabay ni Anton sa landas na ito. Ikaw ang magiging ilaw niya, ang magtuturo sa kanya ng mga aral na kailangan niyang matutunan. Sa huling bahagi ng liham, muling bumalik si Elena kay Anton. Anton, hanapin mo ang pamanang puso na naiwan ko. Hindi ito sa pera o sa arian, kundi sa pagmamahal, sa pagpapakumbaba, at sa pagkilala sa kung sino tayo at saan tayo nagmula. Naway makita mo ito. Mahal na mahal kita, anak. Pagkatapos basahin ng liham, si Ate Ramirez ay dahang inilapag ang papel. Ang kanyang mga mata ay bahagyang namumula. Ang silid ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan na tila ang bawat isa ay nagpoproseso ng mga salita na kanilang narinig. Para kay Anton, ang liham ay hindi lamang isang mensahe, kundi isang matalim na panunumbat. Ang kanyang pagmamataas ay nadurog, ang kanyang ego ay nagiba. Ang kanyang mukha ay pula sa galit at kahihiyan. Kalokohan. Ito ay puro kalokohan. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa silid, puno ng pagkabigo at pagtatangi. Hindi ito makatarungan. Ginagawa niya akong katawa. Tawa, isang biro. Ang lahat ng ito ay isang malaking biro. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit. Hindi ko susundin ang mga kondisyong ito. Hindi ko kailangan ng anumang pamana mula sa kanya kung ito ay ganito ang paraan ng pagbibigay niya. Nasaan ang mga abogado ko? Ito ay malinaw na isang paglabag sa aking karapatan bilang nag-iisang anak. Ipawalang bisa ko ito. Naglabas siya ng kanyang telepono at kape ng mabilis. Tila handang tawagan ng lahat ng kanyang mga kontak upang labanan ang kahangalan na ito. Ang kanyang mga mata ay puno ng apoy at ang kanyang hininga ay bumibilis. Ang kanyang pagmamataas ay nasugatan ng malalim at hindi niya kayang tanggapin ang katotohanan na ang kanyang ina ay nagbigay ng isang pamana na higit pa sa material na bagay. Si Mang Elias naman, sa kabilang banda, ay nanatiling nakaupo. Ang kanyang mga luha ay patuloy na umaagos, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na dulot ng pag-unawa at pagtanggap. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsalita ng libong damdamin. Ito ay hindi luha ng kahinaan, kundi luha ng kalungkutan na may halong pagmamahal, paggalang, at pagkilala sa talino at puso ng kanyang asawa. Ipinagmamalaki niya si Elena, ang kanyang mga desisyon, at ang kanyang huling aral. Alam niyang ito ang huling paraan ni Elena upang iligtas ang kanilang anak, upang bigyan si Anton ng pagkakataon na makahanap ng tunay na kaligayahan. Tumayo si Anton, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa walang laman na espasyo. Tila hindi na niya kayang manatili sa silid na iyon. Aalis na ako, sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Hindi ko kailangan ito. Wala akong pakialam sa kahit 00 na yan.
o sa mga kalokohang kondisyon na yan. Hindi ko kailangan ng ganitong klase ng pamana. Lumabas siya sa opisina nang may malakas na kalabog ng bintuan. Iwan ng isang bakas ng galit at pagdududa. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis. Tila tumatakas sa katotohanan na kanyang narinig. Ang kanyang isip ay gulo. Ang kanyang puso ay puno ng puot. Si Mang Elias, nang ngayon ay tahimik na lang na nagpapahid ng kanyang mga luha, ay marahang tumango kay Ate Laneles. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, isang tahimik na pagkilala sa papel ng abogada sa paghahatid ng huling mensahe ng kanyang asawa. Salamat, Ate Laneles. Mahina niyang bulong. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng sinseridad. Marahan siyang tumayo. Ang kanyang mga kamay ay lumapit sa kopya ng testamento at sa liham ni Elena na iniwan ni Ate Ramirez sa mesa. Ang mga papel ay tila nagiging mas mabigat sa kanyang kamay, hindi sa pisikal na bigat, kundi sa bigat ng kahulugan at ng responsibilidad na dala nito. Tumingin siya sa pintuan kung saan lumabas si Anton. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang dibdib. Sa kanyang puso, alam niyang ang paglalakbay ni Anton ay nagsisimula pa lamang, isang paglalakbay pabalik sa kanyang mga ugat, sa kanyang puso. Ang tunay na pamana ni Elena ay hindi ang pera, kundi ang isang aral tungkol sa buhay, isang pagkakataon para sa pagbabago. Lumabas si Mang Elias mula sa Ate Ramirez Law Office. Ang kanyang tindig ay matatag sa kabila ng sakit sa kanyang puso. Ang araw ay unti-unting lumulubog sa likod ng mga gusali ng Makati at ang mga ilaw ng syudad ay nagsisimula ng lumiwanag, nagpapahiwatig ng papalapit na gabi. Ngunit sa mga mata ni Mang Elias, mayroong isang asa na hindi kayang patayin ng dilim, isang asa para sa isang kinabukasan kung saan ang pamanang puso ni Elena ay magpapagaling sa lahat ng sugat at magdadala ng tunay na kaligayahan sa kanyang anak. Ang kanyang mga paa ay dahang lumakad sa abalang kalye ng Maynila. Ang kanyang puso ay puno ng asa. Hawak ang isang pamana na hindi kayang sukatin ng anumang halaga ng pera.